Nung first time ko pong marinig na in-offer po sa akin yung pagiging coach sa The Voice Kids, nagulat po talaga ako kasi hindi ko siya na-expect kasi nandito na si Stel. Pero for me, parang sobrang interested din po ako sa kanya kasi nasa point in life ako na gusto ko talagang ibahagi yung knowledge na natutunan ko. Especially sa pag-perform with these guys for almost like 7 years na ata po. And mahilig din po ako mag-produce. So, it felt like right opportunity siya for me. Kaya talagang nung sinabi sa akin na gusto mo bang maging coach sa The Voice Kids, sabi ko, parang nag-isipan ko na saglit. Pero sabi ko, grab ko na to kasi ito na yung opportunity para maipakita ko kung ano yung, maibahagi ko kung ano yung natutunan ko for the past years. Since ikaw yung bagong pasok sa grupo, kumusta yung adjustment? Parang hindi ka ba nahirapan? And curious lang din ako in particular sa inyo ni Stel, parang dito ba wala muna yung fact na magkagrupo kayo? Hindi po. Unang pasok ko pa lang parang matagal na kami magkakakilala. Kasi dito po talaga sa team ng coaches, parang, ewan ko, asaran agad, alam niyo po yun. Parang hindi kami nagtatrabaho, parang magkakaibigan na kami matagal na. Tapos si Julie naman, syempre sister kasama ko lagi, minsan nakakasawa na nga, pero ayos lang din. Same lang naman din. Pero ayun po, yung nakatrabaho ko na rin po si Miss Julie, yan po, tapos si Kuya Billy, yung mga hobbies din namin magkakapareha. So madali talaga kami nakapag-connect sa bawat isa. And nung nag-start na yung promotional activities ng The Voice Kids, doon ko naramdaman na parang parte talaga ako ng family ng coaches ng The Voice Kids. So, nagpapasalamat din ako doon kasi nakakapagtanong din ako sa kanila, ano yung experience niyo sa The Voice Kids? Paano ba? Kasi especially kids nga to. Kids yung mga i-handle namin. Personally, meron akong parang reputation sa mga supporters ko na masungit ako. So, I don't know how I will handle these kids, pero I'm just really excited na ma-meet sila. And syempre, alam mo naman, syempre mag-a-adjust ako kung paano ko maibabahagi sa kanila yung knowledge ko. And syempre with the help of the coaches, talagang tatanong ako, ano ba pwedeng gawin? Paano ba? Wari, kung may matatanggap or kung ano yung bagay, mga ganun bagay. And they're very helpful naman sa akin. Kasi sa inyo ni Stel, parang do you try to set aside yung idea na magkagrupo kayo, hindi to sa The Voice, parang coaches lang talaga kayo? Oo, talaga. Still yan. Dapat i-set aside. Set aside na yan. Kung walang grupo-grupo dito. Actually, unang pasok niya lang po dito, ang una niya pong game plan, durugin daw ako. Actually, yung nangyari dito, dati magka-dressing room kami ni Stel. Nung pumasok na si Pablo, na-kick out na ako. Dito na ako sa may banyo. Sabi ko nga, bakit si Pablo pa yung sinama sa dressing room ko? Dapat si Kuya Billy na lang. Oo. Kaya, yun. Wala akong choice. Yun lang po. Thanks. Pero, ganito po kami mag-asaran. Pero, yun nga, totoo ba? Pero yun, Hindi na totoo to, Pablo. katulad lang sinabi ni Kuya Billy, tsaka ni Stel kanina, parang mahalaga kasi na, syempre bata yung mga tuturuan namin. Mahalaga na makita nila na this is a friendly environment. Kasi pagdating sa mga bata, all positive eh. Minsan kailangan mo ng mga criticisms here and there, pero sa stage nila, mahalaga na may nagpupush sa kanila. And this is a competition, this is a small part of their journey as singers. And yun nga, kailangan maipaintindi sa kanila na kahit nandito sila nagko-compete with each other, ang pinakamahalaga is yung mabubuan ng friendship, yung knowledge na matututunan nila, para paglabas nila ng The Voice Kids, mas ma-enhance nila yung abilities nila and mas ma-project pa nila kung sino sila. Yun lang yung pinaka-important role ng The Voice Kids talaga. Yung bigyan sila ng experience na hindi nila malilimutan at ma-inspire sila to achieve or continue their dreams. And lastly na lang, sabi mo kanina may reputation kaya appearing na masungit. So what do you think will make the kids gravitate toward you? Siguro, ako nung bata ako, kapag may inaasar ako, tapos naaasar, lalo kong inaasar. So, siguro, ganun yung mga bata. Baka may mga ganun mga bata, makakulit, na parang,
pag nakikita nila na medyo ganun yung ugali ko, baka lalo silang ma-attract sa akin. Sana ganun yung mangyari. Pero ako naman kasi, I've been working with different artists kasi. I produce songs as well. So, nakapagtrabaho na ako sa iba't ibang timbre ng boses, iba't ibang ugali. And I think yun din yung magiging, parang advantage ko pagdating sa pag-handle ng mga talents. Kasi, for sure, sa experience ko, kaya ko silang magabayan para ma-maximize pa yung potential nila. Kung mababa man yung boses nila, mataas, or mid lang, kung timbre pa nila manipis, makapal, for sure, matutulungan ko sila doon. And sana makita nila sa akin yun at mag-work kami together to win this competition. Alright, salamat and good luck sa inyo. Dati pagko-coach or pag-mentor ng new talents kasi syempre alam naman natin na nagsimula ka sa pagiging kid talent, and did you ever see yourself playing a role or mentor or coach? Yes, actually. One of my biggest coaches kasi sa buhay ko was my father. And I've always wanted to be like or at least close to my father. Absent kasi most of the time dahil sa trabaho yung tatay ko. So it gave me a sense of awareness pagdating sa trabaho and professionalism. Kaya bilang coach ngayon, medyo malaking role because first of all, it's for kids. Pero yung pagiging coach ko, I love coaching my kid, si Amari. And kumbaga, apart from trying to be a good husband, yung siguro Sir Ding Dong can attest to this as well, can agree, na we want the best for our kids. So, we try to give them the best coach in life. Every day, pag gumigising ako, before my family at that time, I was trying to perfect my craft. Which for all singers, for all actors, painters, whatever in the creative realm, is you have to work and you have to really put in lahat ng ginagawa mo. Kaya yung soul, yung dugo, yung pawis mo, binubuhos mo dito. Kaya it feels good to be a coach. And all of us naman, our roles in life is to coach and to teach good to others. So, kumbaga, automatic na tayong coaches in general. Ito lang, enhance lang ako for the professional coaching pagdating sa performances. And that's why, I have my idols. I have yung mga talagang tinitingala akong mga artists na nag-i-inspire sa akin and they have coached me. So why not, if I'm capable of coaching others, take and grab the opportunity. Kaya ako nandito po. And ano na lang po yung natutunan mo as a performer na gusto mo ituro sa kids, especially mapupunta sa team? Yung game plan ko ito, honestly, ito yung nasa isip ko. At an early stage pa lang, pagdating dito sa blind auditions, once na makabuo na ako ng team ko, ang strategic or strategy ko dito is I have to tell and be honest with the kids and tell them that this is a competition kahit paano. Sa isang kompetisyon, may mananalo at may matatalo. Pero gusto ko lang din i-embed sa kanila na hindi matatapos yung career nila, yung buhay nila dahil sa isang kompetisyon. Because we have to accept defeat din kahit paano. So, gusto ko lang i-embed sa mga utak ng mga bata na they're here to work. Kaya yun yung pwede kong ituro sa kanila. Yung work ethics. Professionalism, isa na rin yun. And also, how to love and to be passionate about their craft, which is singing. So, pagdating sa performance, yung pwede kong ibigay din sa kanila, kung ito yung hilig nila, they really have to give their heart. Kaya, I'm just really thankful and blessed that I'm given this opportunity to siguro makabalik lang sa kapwa ko, whether kahit anong edad. Pero it's just such a blessing na manggagaling pa sa akin na makaka-coach pa ako sa mga kabataan. So, it drives me in a good direction. Yun po. Thank you, congrats. Thank you po. Thank you, Sir Rich.